ng mentors, pwede kayo isama sa list. So masasama kayo doon sa ano na yon, doon sa mga exclusive invite na yon para marinig nyo yung mga scientists. Ganon. So I was able to attend those trainings, those seminars na scientists ng USANA ang nagte-training. So yung kinikwento ko, yan ang kinikwento na sinasabi sa amin. So balik tayo doon para at least clear po sa inyo. Kasi baka may isipin nyo, saan gagaling yung kinikwento nito? Sa mga scientists din po. Okay? Ng USANA. So, quarantine, distancing. Pagkatapos sa quarantine period, doon tayo sa consent Q10, yung unang test, gagawin na nila. Anong test yun? Medyo, sorry po, nakaka-nosebleed. Spectroscopy. Okay? Spectroscopy. What is spectroscopy? Dalawa kasi test ng spectroscopy. Detection, kung tama yung dumating na, kung totoong consent Q10 yung dumating, at kung gaano kataas ang concentration. Yun ang kailangan nila malaman eh. So, yun ang unang test, spectroscopy. Pero at least, para at least maintindihan kayo, ano po pala ang ating flagship product? Ano ang flagship product natin? Ano ulit? Cell Essentials. Did you know that the Cell Essentials, guys, bago natin mag-take natin yan, that Cell Essentials undergoes more than 900 different tests. Yang Cell Essentials lang yan. More than 900 tests. Grabe, no? Hindi 9, hindi 90. More than 900, guys. Ganong katinding dinaanan na testings ng ating Cell Essentials. So, going back here, the first test, quarantine. Bakit? Kasi pag dineliver, may tendency na makontaminate. So, pag pinagdikit-dikit mo yung mga raw materials, magkakahawaan na sila ng contamination. So, hiwa-hiwalay talaga. Next, spectroscopy. With the isolation yun, meron silang isolated room eh. Movable yun, guys eh. So, yung mga scientists, balot na balot yan para talagang hindi makontaminate yung raw material. Tapos sa loob ng pinaka-isolation room na movable, nandun yung spectroscopy. So, yung spectroscopy na yun, may screen, may mahabang cord, may mahabang metal rod yun eh, na umiilaw po eh. Kaya spectro is to light emitting, ibig sabihin no, spectroscopy. So, ipapasok nila yung rod na yun, press the button, tapos iilaw yun, dun sa screen, lalabas, coenzyme Q10. So, good. Kasi bakit? Bakit pati yun sinecheck? Kasi pwedeng ma-mislabel. Nako niya po? Pwedeng magkamali o tinag nila, coenzyme, yung pala, hindi coenzyme yung dumating. Nakukuha niyo na po? So, that could be mislabeled. Second, concentration. Ilan ulit? Gano'n ka concentrate? 97.50%. So, makikita nila doon gano'ng karami. Ngayon, Doc, tinanong po namin yan. Tinanong namin sa scientist. Sabi, Sir, what if, medyo po, pagkapiloso po yung tanong namin, what if, sir, nakita mo sa percentage 96.9999999. Di ba, no? Medyo pagkapiloso po ng konti, pero gusto namin talaga malaman eh. Pero pag 96.99999, 5 9. Ano na mangyayari? Ano mo, diretso talaga sagot namin ng scientist. Yes, sir. Sabi niya, reject. Yung talaga sagot ng reject. I-return yung raw material, order another, ask for another hanggang makita nila yung 97.50 pataas. Ganun sila ka-devoted sa quality. Okay? Next, RDA. Familiar ka sa RDA? RDA. Familiar? No. RDA stands for Recommended Dietary or Daily Allowance. Okay? Dati, akala ko, nung di pa ako nag-aral ng nutritional med, akala ko ang RDA best yan, maganda yan. Hindi pala. Sa RDA or Recommended Dietary or Recommended Daily Allowance, ito pala yung pinakamababa na pwede mo ilagay sa supplement. Pinakamababa. Grabe, no? Effective, pero pinakamababa. So, quality ba pag mababa? Hindi. So, ayaw ni USANA. Kasi ang goal niya, ano ulit? Ang goal niya? Quality. Sabi niya, quality. Yun ang unang goal ng scientist. Quality ang RDA, correct? Anong quality? Yung pangalawa sasabihin ko sa inyo, RENI. R-E-N-I.
or the required energy and nutrient intake. Ano ulit? Required energy and nutrient intake. Kung si RDA ang pinakamababa na pwede ilagay sa supplement, si Reni ang pinakamataas na pwede ilagay sa supplement without damaging any part of your body. Kasi effective siya, nasa safe zone pa rin siya, pero siya pinapataas. So, knowing that, ano mas maganda sa quality? RDA o Reni? RDA o Reni? Reni. Yun ang nilagay niyo sana sa lahat ng products. Reni values. Kaya magbabasa nyo, meron nababasa, sigurado kung nabasa nyo na, doon sa likod ng label sa atin, based on the Reni standards of 90 to 24 years old. Bakit 90 to 24? Kasi yun ang may pinakamagandang Reni values yung age group na yan. Okay? Na safe sa lahat ng edad pa rin. At effective. Okay? So yan yan. So Reni, quality. Ano pa ba? Baka may makalimutan ako sa quality area concentration, ayun, organic, Reni, ayun na. Susunod. So, ano yung una? Quality. Okay, good. Thank you po. Quality. Second is safety. Sabihin nyo nga po, safety. So, safety. Sinabi natin kanina, Reni, pero safe pa rin. Pero, Dok, isa pa. Anong ebidensya pa rin na safe talaga ang products? NutriSearch. Sino familiar sa NutriSearch? Taas ang kamay. Familiar sa NutriSearch? Konti lang. Oo, no? Masayang. Kung familiar ka doon, mas maganda, no? What is the NutriSearch? NutriSearch Comparative Guide to Nutritional Supplements. So, mahaba-haba yan. So, pilitin lang natin as NutriSearch. This is a third-party research. Scientists din po ang nag-study po niyan. Tapos, ang gumawa po niyan, walang kinalaman ng USANA or other nutritional companies. Third-party po yan. Kasi dito sa librong ito, ngayon ang libro na yan. Hindi na po, okay na po. Sa inyo na po yan. Para ano. So, yung research po na yan, thank you, Coach. Yung researchers na yan, yan ay hawak niya 6th edition yan 6 ba o 7? 6 yan, di ba? Tama, 6. So, 7 editions na kasi yan ngayon So, may paparating na pang 8. Pero para sa kalaman niya lahat, yung 7 editions na yan, hindi siya yearly na nire-release. Ang gap niya is around 2 to 3 years, every 2 to 3. So, you just imagine, no? Kung 7 na, more than 2 decades na yan na ongoing research. Kasi bakit? Every time they research it, kasi ganitong naging pinagsimulan niya. Canadian ang scientist yan So, the former Health Secretary of Canada back then was nagkaroon sila ng problema on health claims in Canada that time. So, nauubos yung mga health claim, yung mga insurance, yung mga ganyan. Pero hindi pa rin nila maiwasan ng maraming sakit. So, ang nangyari, nagkaroon ng unang-unang NutriSearch kasi nga for the sake of their citizens. Little did they know na magagamit pala siya ng lahat. No? Kasi ang nangyari, right now, on the 7th and the 6th edition, yung supplements, doon ako nagulat. Napakarami na pala supplements sa buong mundo. Gano'ng karami? More than 1,600 supplements. Grabe, no? At ang nakakalungkot pa rito, iba-iba yung level ng benefits, iba-iba yung level ng quality. Kaso, nandun din sa librong yon, sa study na yon, NutriSearch, na iba-iba rin ng level ng safety. Bakit? Iniskoran nila yung mga NutriSearch as 2 stars, guys. Stars. 0 star ang pinakamababa. So, hindi siya walang ganda. 5 star pinakamaganda. Saan nakabase yung stars na yan? Doc, saan nakabase yan? Nakabase po siya on 18 criteria. Okay? So, may 18 criteria po yan. Hindi na natin isa-isahin yan. Pero the first criteria do sa para mag-grade kung anong star siya, completeness. That's the first. So, sabihin, lahat ng 1,600 plus, complete ang nutrition. From number 2 to number 17, 18 yan Number 2 to number 17, lahat ng benefits sa katawan. Heart health, brain health, metabolism, mga ganyan. Lahat, nilista nila dyan. Pinag-usapan natin ngayon ay safety.
nandun sa number 18 yung safety. Bakit? Ano ba yung number 18 do? Potential toxicities. So meaning to say, may tendency makasira o malason yung katawan mo. Nakuha niya po? Meron pa ng ganun do, na supplement, nakakatakot pero totoo. Meron. Doon sa 80 criteria na yun, makikita mo sa table, nandiyan sa librong yan, nakakita, may bar, green bar. So mas mahaba ang green bar sa number 1 to number 17, mas beneficial. Mas maganda yon. Pero ang ayaw natin, ang hindi natin gusto guys, yung makakita ka ng red line sa number 18. Kasi pag may red line sa number 18, ano ulit number 18? Potential toxicities. So, pag may lumitaw doon na red line, kahit napaka-clean nun, ay, katakot, toxic eh. Pwedeng masira katawan mo. Nako nyo? So, from first edition up to the 7th edition, ganun ang grading nila. Kaya nakita na natin, 0 star to, 5 star. Okay? Eto na. Ang USANA, from first edition to 7th edition, nandun. Naisulat niya. Alam niyo good news? Tanong sa akin ano? Pagdating sa stars, ang USANA ay nakakuha ng 5 gold stars. Sige, palapakan naman natin yan. At ang good news, ito pa, tanong sa akin ano? Isa pa, ano? Pagdating sa number 18, ma'am, walang red line for 7 editions already. So that's how safe the products are. At hindi natin pwedeng sabihin na parang dinoktor yun o parang pineke yun kasi third-party research po siya ng 11 scientists. Hindi mo pwedeng pekein yun. Okay? So yan yan. So yan yung basis for quality and safety. Next, in-house manufacturing guys, ang 39. Sad to say, maraming produkto o ibang companies, matawag sa kanila outsourcing. Kami na kayo sa outsourcing? Yung opisina nasa isang lugar, yung gawaan nasa iba. Karamihan ng mga BPO, ganyan, mga call center, di ba, no? Mga outsourcing yan. Kaso hindi lang call center na outsourcing. Mga sporting goods. Example, ano ba yan? Nike, Adi, mga ganyan. Ang opisina nila, mainly nasa US. Ang gawaan nasaan? Nasaan? Nasa Pilipinas, correct. Ano pa po? Nasa China, nasa Vietnam, nasa Laos, nasa Cambodia. Sa Cambodia nga ako nakabili ng original eh. Punta ako sa Cambodia. Oh. Nagulat ako, akala ko po, peke yung Adidas, yung Nike na backpack eh. Pag uwi ko, ma'am, nalaman ko original pinili ko. Alam mo magkano bili ko? 550 pesos. Kasi doon pala yung gawaan. Di ko akalain na ganun. Tapos yung presyo dito, sir, 4,000 yung backpack. Para pumiyak marami. Mali ko ba? Yan ang original, di ba? So, yun. Ano pa? Mga gadget. Outsourcing din. Oo, pamilya kayo sa Apple. Ayan, meron ko. Apple Watch. Ayan, may iPad ako. Ito yung iPhone ko. Mga ganyan. Mga MacBook, ganyan. US-based yan, guys. US-based. Pero wala sa US ang gawaan. Nasa China, correct. Ay, hindi nila dinilay yan. Sa mga gadget, hindi denied yan. Nakalagay sa mga nakalagay sa mga kahon natin, sa mga instruction, sa likod ng MacBook mo, kung hindi mo alam, nakalagay doon. Designed by Apple in California, assembled in China. Bakit ganun? Ang mahal to. Mura ang manpower sa China. Di ba? Nagkaroon nga ng issue yan dahil nagreklamo yung mga nagka-delay sa mga production ng mga Apple products eh. Tapos parang nagkaroon ng huelga sila somewhere 2 years ago, parang ganyan. So, imagine yun, no? Ganyan, kasi mura eh. Manpower eh. Kasi ito nakakalungkot at nakakatakot din. May mga supplement na outsourcing. Sigurado ka na nyo to. Complete from A to Z. Hindi ko na nga po binanggit eh. Kalaban na yun eh. Kaya hindi ko na binanggit yung pangalan ng supplement, no? O, A to Z. Yung A to Z na yan, US-based.
Galing sa US sa opisina, pero wala sa US ang gawaan. Tanong sa akin, saan? Isa pa, saan? Saan? Sa India. Right. Buti na lang, may Usana Indian na, no? Pero India, grabe. Grabe, nakakatakot, no? Sino iinom pag galing India? Yung taas ang kamay, sino gusto uminom? Galing India. Nakakatakot, no? Ganun sila. Yan ang nangyari. Pero ang Usana, in-house. Right now we have 26 markets na bukas pa lang ang Indiano. But all these countries, all these markets where Usana is, iisa lang pinanggalingan ng mga products. And that is the world headquarters of Usana Health Sciences in Salt Lake City, Utah sa USA. Okay, isa lang yan. Lahat tingnan mo yung mga bote natin talaga, galing yan. Made in the US na kalagay. Except for one, linawin lang natin, except for one country, and that is China. Okay? Linawin natin kasi sabihin nyo, I just want to be as transparent as possible. Bakit may Usana China to? At saan galing yan? Saan gawa? Sa China din. Usana partnered with Baby Care Limited, that is a China company, kasi alam naman natin, hanggang ngayon, hindi maganda ang relations ng China and the US. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na pagkakaitan na natin sila ng health, correct? So, Baby Care, Usana, partnered with Baby Care Limited. So, China company po yan. Same standard. Kung paano ginagawa ang mga products natin, ganun ka-strict din ang nando sa China. One restriction only. Bawal i-distribute ang mga ang Usana China factory sa labas ng China. Okay, yun ang restriction po. So, pag may nakita ka na made in China na bote, ako po, bawal kasi yan eh. Okay? Hindi allowed yan. So, China products ng Usana doon lang. The other countries, US lahat. Okay? Gaano ba kalaki yan? Bakit 25 markets ang nasa 25 countries galing kay Usana lahat sa US? Ang size po ng ating facility po sa US is around 350,000 square feet. So, hindi ko po alam kung gaano kalaki yan kasi doktor nga po ako. Pero syempre, tinanong ko yung mga kakilala ko, mga architect, mga engineers. Sino familiar po sa MOA? Mall of Asia, taas ang kamay. Malaki ba ang Mall of Asia? Yes. Malaki? Yes. Malaki, correct? That size of MOA, compared to the size of the office of Usana in the US, ang ating Usana office po is around 2 to 3 times the size of Mall of Asia. Malaki. Malaki, kaya itong gawa lahat. I-make sure ng Usana minimake sure kasi ng Usana talaga na goal niya ang quality and safety. Next, nutritionals you can trust. Sabi niya nga po, nutritionals you can trust. Nutritionals you can trust. This is an old tagline of Usana, old. Ibig sabihin ron, 1992 pa yung tagline na yan, ang slogan na yan. In 2012, it was changed. Nabago siya at naging your health, your life, your way. Noong 20th anniversary. Noong 25th anniversary ng Usana, 2017, napalitan ulit yan. Yung slogan na yan. So dating your health, your life, your way, naging plain and simple, the Cellular Nutrition Company. Okay, yung mga umabot sa 2017, nakikita yan sa EcoBag natin. Ngayong 2022, 30th anniversary, nagpalit na sila ulit ng slogan. Ano na yung slogan? Sa mga bago, ayan, nandun. Start something. So yan na yung slogan, yan na nakikita natin sa mga EcoBag natin, correct? So napapalitan siya. I don't know, mapapalitan siya after 5 years or so. Pero ito yon. Kaya kung nilagay yung slogan na yan, yung tagline na yan na unang-unang tagline ng Usana, kasi ang sabi sa amin ng mga scientists, kahit anong mangyari, kahit na magpalit-palit na ng mga slogan yan, yung slogan na original, yan pa rin ang susundin ng lahat ng staff, lahat ng mga scientists, lahat ng mga researchers, lahat